Magandang araw! Garne ang itsura ng umaga na sasalubong sa akin tuwing winter. Ay pagka-summer, di kay tirik na ang araw. Ay pagka-garning winter, ay saglit na lamang magpakita si Haring Araw. Ay saglit na nga lang magpakita, ay hindi pa maramdaman. Kung ako'y babago at ganyan ang itsura, ay ako'y nakapwesto na at nakapagpapicture. O ay aanhin ko pag ang Christmas tree sa Pasko. Ay aray dalawa pagkakalaki. Alam nyo gala, Shir, hindi pa naman ako nagbablog noon dito. Diyan, mismo sa tapat na iyan. Ay may tumaob na truck sa kakapalan ng yelo. Ay ang akala nga siguro ay daan pa yan at daan. Ay ang hindi niya alam ay may parte na diyang guan. Yung ganamang natabunan na ng yelo. Ay garning oras din iyon at ako'y papasok. Ay ang kaibahan lang ng mga time na iyon, inaulan no ng yelo. Sabi ko, ina, ay anong gagawin ko? Noong mga oras na iyon, sa tingin ko naman ay okay naman yung driver. Gawa ng dahan-dahan naman yung pagkakatagilid niya. Ay wala naman akong matatawagan at unang-una wala naman akong pantawag. Ay wala akong cellphone number eh. Ay kung nagkataon namang meron, ay hindi ko naman alam kung sino aking tatawagan. Ay ang ginawa ko na lamang ay nagmadali akong pumunta sa trabaho. Nagbabaka sakaling nandun yung tatay-tatayan ko sa isdaan. Ay pagkarating ko nga ay wala pat, napaaga ako masyado. Ay ako'y balais noon habang nag-aantay. Ay nung dumating na nga yung sasakyan niya, ay isinumbong ko agad yung nangyari. Sabi ko, tay, may nagtaob na truck dun sa tapat ng bahay. Ay mag-isa lang niya, walang natulong. Pero pahirapan pa yun ha, bago maunawaan ang gusto kong sabihin. Nagpinoyhin nyo pa kami dyan. Sabi niya, ano? Kaninong truck? Dito sa trabaho? Ay nakitaan ko rin ng pag-aalala si tatay sa sumbong ko. Sabi ko, hindi ko kilala. Ay dun pala ang siya medyo kumalma. Sabi niya, wag mong alalahanin niyo. Panigurado namang nakatawag na yun ng tulong. Sabi ko, ganun ba? Sa bagay, kung kami nga naman dalawa ay pumunta doon, ay hindi naman namin maitatayo ang tumagilid na truck. Ay pag uwi ko naman ng tanghalian, ay wala na. Parang walang nangyari. Ay nasanay baga ako sa atin na kahit wala nang maitutulong, ay makamaratis la. Ay mga naan doon, mga nakapaiko. Mga kamali-mali. Hindi na makabuelo ang mga re-rescue. Ay may re-rescue nga baga. Gawa ng imbis na tumawag, oy mga naka-live. Doon mga maghi-hysterical. Tulong. Kundangan kang isa't kalahating ewan. Pero sa tunay, ay malaki naman nga talagang tulong. Gawa ng kung ako man, personal, ay hindi ko rin naman alam ang dapat tawagan sa atin sa mga ganyan sitwasyon. Di mag-live. At least pag live, baka may makakakitang may mas maalam at pwedeng makatulong. Diga, balingbeng. Kanina yung mga martis lamang pero ngayon malaking tulong na. Ay di naman sa kinapupwestuhan ko. Kahit yan ay pinaikutan na ng plastic. Ay lusot pa rin ang lamig. Ay alam nyo ga, sa ganda na ng kinapupwestuhan ko dito sa trabahong are. Ay lamig pa ata ang makakapagpasuko sa akin. Ay sa tunay ay hindi biro ang lamig din eh. Ay yung ganamang ang pantalon ko ay 8 na. Ay walang talab. Ay talagang kikig pa rin sa lamig. Ay yung ganaman syempre yung 6 nakatupi. Dahil wala ang talaga ang suot ko at baka naman ako hindi na makakilos. Alam nyo ba, nung ako ay nagpaalam sa mga katrabaho kong hapon na ako'y lilipat na ng Hokkaido para doon na magtrabaho, ang sabi ay sigurado ka, bakit doon? Ay hindi biro ang mga gastos doon. Ay libre baga ang bahay mo. Sabi ko gawa ng yun ang una kong pagkakaalam. Nung makarating naman ako din may kaltas palang 2 lapad. Ang sabi, paano yung mga utility bills mo? Ang sabi po, libre daw. Ay mabuti naman kung gayon. Alam mo ba kung anong klase ng heater ang gamit sa bahay mo? Gawa ng kung di kuryente, makakatipid ka. Pero kung di gasolina, pag-isipan mo. Ay ramdam mo ang gastos kapag di gasolina ang heater mo. Ay alam ko yan, gawa ng doon ko pinag-aaral ang anak ko. Ay hindi nagkakalayo ang lugar niyo. Ben nga baga ito hindi nabanggit-banggit ng agent ko nung ako nag-a-apply. Ay sa loob-loob ko, ba't nga ngayon ko palang ito nalaman? Ay ako'y nakapirma na ng kontrata. Ay yung ngiti ko sa kausap ko, ngiting tagilid. Sabi ko, inang, ay namali yata ako na desisyon sa buhay Ay sa kagustuhan kong lumaki ang sahod, lalo yatang ninipis. Ay pasasaan pa'y nakapirma na ng kontrata. Ay wala nang katrasan. Panindigan mo ang kaalagaan mong feeling independent ka. Dumating na yung araw na dadalhin ako sa magiging bahay ko, Pagpasok sa pinto, hinanap ko agad yung heater. Inang, pagkakalaking heater na riyan. Pagkakalaki din ang tubo. Ay gaano kaya katindi ang winter dinit? Garni kalaki ang heater na ito. Ay unang araw pa lamang, sinalubong na ng alalahan Ay hinanap ko, may saksak naman, di kuryente yata are. Ay tinanong ko ngayon ang amo kong babae. Paano po ito buksan? Gawa ng first time ko pong makakita ng ganito. Para-paraan, gusto ko lang naman talagang malaman kung are di kuryente o di gasolina. Ang sabi niya, isasaksak mo lang are. Di kuryente din ho. Sabi niya, hindi. Kita mo yung tangke sa labas. Doon nire-repilan ang gasolina na rin. Inang, para akong nabingi. Nakakapamanhid ng katawan. Dahil lang siguro sa lamig. Ara na yata ang pinakamaling desisyon ko sa buhay ko. Naglipat ako kasi naghahanap ako ng may overtime. Inang, ang nalipatan ko wala din pala. Naghanap lang pala ako ng di gasolinang heater. Sabi ko, tatapusin ko lang ang 1 taon at makikipagsapalaran ulit ako sa ibang trabaho. Nung matanggap ko naman yung unang sahod ko, halos parehas lang din dun sa iniwanan ko. Ang ikinahinga ko naman ng maluwag, sagot ng amo ko yung tubig at kuryente. Isinama pa ang gasolina. Inang, hindi yata ako nagkamali ng desisyon. May mga palibre pang pabitbit ng mga garne. Ligayang tunay. Minsan talaga, kailangan mong lumabas sa iyong comfort zone at makipagsapalaran. Kasi minsan, yun sa tingin mo ay okay na, may mas okay pa pala. Mas malamig nga lang. Ay siya, diyan na kayo.